Nanay Milagros, makikinig po kami. Ano po yung inyong reklamo? Tungkol po doon sa pagsasanla po ng bahay niya at lupa. Sinong niya po? Nieves Contemple. Sinanla po kay Rowena Borja. Anak ko po yun. Noong pong September 16, 2019, nagsanla po siya at ang kasunduan po nila ay tutubusin niya ito after 2 years. Walang tubo pero pauupahan ng anak ko dahil po sanlang tira po eh. Hindi naman po titira yung anak ko kundi pauupahan niya imbis na tirahan niya ng halagang 2.5 kada isang buwan. Magkano po isinanla? 100K po. May nag-upa po. Opo. Yung ibabayad na 2,005, iaawas doon sa 100,000? Hindi po. Hindi. Okay. Yun po ang lumalabas na pinaka-interest ng pera niya. Noong umpisa po, napapadala niya po yung upa. Pero po, nung pagkaraan po ng mga ilang buwan, hindi na po nakakapagpadala ng upa. So ang kumukolekta ng upa ay si Aling Nieves. Opo. Pinapadala niya kay Rowena. Oho. So mga ilang Gcash. buwan nagpapadala siya? Naipon po yung upa sa loob po ng 10 buwan. Doon po sa loob ng 2 taon. Oh. Kaya po lumalabas po na ang babayaran niya bukod sa 100K ay 25,000 po na upa na hindi niya naibigay. Pagkaraan po ng 2 taon, humingi siya ng extension na December daw po niya tutubusin. Subalit po pagdating po nung December, hindi rin po niya natubos at humingi na naman po siya ng panibagong extension na gawin daw May 2022 na po. Sa nilalakaran po na yon, hindi nakakaupa kasi po pandemic po, naunawaan din po ng anak ko yon. Humingi na naman po siya ng extension. Noong pong August 5, 2022, Okay. nagpunta po ako sa PAO office at humingi po ako sana ng legal advice. Sabi niya, kumuha raw po ako ng certificate sa barangay. Sa barangay, gaya-gaya. Doon po yung barangay nila. Ang ginawa po ng barangay, pinatawag po si Nieves Templo Nuevo. Dumating po siya, kasama yung anak. Sabi ko kung pwede, may isama na yung anak niya para po magkausap kami. Bakit anak po? Para wala naman po siyang kakayanan na magbayad. Kaya po, sa anak ako, isama na lang yung anak para tulungan siya. Nung dumating na po yung anak niya, tsaka po siya, nag-uusap na po kami. Doon ko po nalaman na bukod pa sa amin, meron pa po pala siyang ibang pinagsanlaan. Sinong nauna? Yung anak ko po, Romeo, ang pangalan nung pinagsanlaan niya. Nangako na naman po si Nieves na ibebenta niya yung lupa't bahay para mabayaran niya ako at si Romeo po. At meron pa po palang isa. Meron pang isang pinagsanlaan din. Opo, siyang nakatira. Di napagkasunduan po, may pirmahan na naman pong naganap na sabi nung anak niya sa akin, sige, huhulugan na lang kita monthly ng 3K. Siya po ang nagsabi ng halaga. Di pagdating po noon, nagbayad siya, 2 buwan lang po, hindi na naman po, wala na naman po. Tinetext ko po siya, bakit wala ka pang hulog? Ay, hindi po nagre-reply. Sumunod po, sabi, may sakit daw po pala siya. Kaya nagpahinga na po ako, hindi na po ako nag-follow up. Bumalik po ako 2023, December 20. Long last year lang po. Yun na po, nagsabi sa akin si Nieves na, pasensya ka na ate, sa January, mag-uumpisa ako na magbabayad kasi si Carl, yung anak niya po na siyang sumagot ay may sakit at nag-asawa na raw po. Nalaman ko na nakatira na po pala si Romeo doon sa bahay kasi binayaran ni Romeo yung nakatira doon. Ang ginawa po ni Carl, siya po ang naghuhulog nung ibinayad ni Romeo doon sa pinagsanlaan pa na isa. Masama man po ang loob ko, ano pa po ba ang magagawa ko? Pinananganan ko na lang po yung pangako niya na maghuhulog na naman po siya. Mag-start siya ng January. 2024. Opo. Noong January po, nakapaghulog siya ng 3K. Ang usapan po, every 15 and 30. Sumunod po, February, nakapaghulog din po siya. 6,000. Opo. Sumunod po, hindi po siya nakapaghulog. Ang sumunod na hulog niya ay April 1.5.
Sumunod po, hindi na naman po siya nakapaghulog. Sumunod na hulog niya, July, na 1K. Sabi ko, kahit konti maghulog ka. Naghulog naman po ako, kaya lang mananahi lang ang trabaho ko. Dahil kailangan ng apo ko nag-aaral. Ang sumunod po na September, yun na po yung So hulog. lahat-lahat, magkano na po ang kanyang naihulog? Pati po yung hulog ni Carl ay 12,500. Yan ay iaawas niyo doon sa 100,000. Opo, pero yung pong upa na hininto na namin yung upa, umabot na po ng 152K eh. Nandun na po yung 100, tsaka po yung 52K na upa. Tapos hininto na po namin kasi po lalaki lang, wala naman. 152,000. Yung kapital lang ang ibibigay namin, hindi na yung kasama yung interest. Kailan ho kayo huling nagkausap ni Ali Nieves? Sa text lang po, Ano ho ang kanyang sabi? sabi niya, pasensya na raw ako kasi wala nga raw po siyang nasingil sa pagtatahi niya. Sa panunod ko po, nakita ko po na baka matulungan po ako na CIA. Sa problema ko po, yung apo ko po, nag-aaral po sila. Senior na po ako, 17 na, wala naman po akong trabaho. Si Rowena po ay nasaan ho ngayon? Kasalukuyan po yung anak ko kasi nakadetain. At saka tama ho ba ako kahit nung nagsanla si Nieves, siya'y nasa loob? At yung pera na kanyang ipinambayad ay kita niya doon sa Opo. loob ng kulungan habang siya naghahanap buhay, nagtitinda. Opo. So pinaghirapan ho ito ni Rowena. Opo. Nangako na naman po siya na sa December daw po. Hindi ko po alam kung mangyayari nga po yung kaya po ako pumunta rin. Mag-uusap tayo mamaya, Nanay, kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Sana'y mabigyan ito ng solusyon. Opo. Nanay Nieves, narinig niyo po yung salaysay ni Nanay Milagros. Opo. Ano po ang inyong sagot? Ano po, totoo po yun na sinangla ko yung bahay ko sa kanya. Kasi ang dahilan nung kaya ako na isangla, may sakit yung anak ko. Hanggang sa pabalik-balik kami sa ospital, hanggang sa namatay yung anak ko. Yung anak kong yun, special yun, Tito Boy. Di kumatiis yung anak ko na palagi siyang gano'n, paulit-ulit. Kaya wala naman kaming pera, biyuda din ako. Sinangla ko yung bahay sa anak niya, na kay Rowena. Tapos nung una, nakakaupa ako. Nitong bandang huli na wala na talaga, nagpapaaral pa ako ng anak, 2 anak kong kolehiyo. Kaya yun natigil. Pero ang usapan namin nitong huli na, ang ibabayaran ko na lang katawan, yung interest hindi na. Kasi nakabayad na rin ako sa kanya ng 27,000, pinaka-interest yun. Bali, ang utang ko buong 100,000. Tapos nitong huli na naman, nung binaranggay niya ako, nakabayad na naman kami ng, bukod doon sa bayad ko, nagbayad din yung anak ko ng 2 buwan. Ako naghulog din ako kasi ang trabaho ko lang mananahi. Ang bilang kasi niya, ang inyong bayaran ay 152,000. 100,000 inutang ko. Pero nag-usap kami ng anak niyang si Rowena nung itong huli kasi wala Na na. yung katawan na lamang. Katawan na lang. Pati sa barangay, alam naman niya yun eh. Totoo ho bang isinanla nyo ang Bahay ko. bahay sa ilang tao? Opo, kasi po yung panahon na yun, talagang walang-wala na kami. Saka yung anak ko, on and off, halos nakatira na kami sa ospital. Ilang tao po ang nasanlaan nyo ng bahay? 3. Pero yung 2 na bayaran na, binayaran ng anak ko. Tapos yung isa na lang yung kay Rowena na lang. Sino ang nauna? Si Rowena. Siya talagang una mong nasanlaan. Siya talaga, oo. Tapos 2 pa ang sumunod. Oo, nung panahon na naubos na yung kay Rowena, wala na akong maisip kasi wala talaga akong pera na. Gusto ko kasi makasurvive yung anak ko. Pero ang pakiramdam ni Nanay Mila, parang sila ang hinuli. Hindi kasi nung nag-usap kami naman ni Rowena, sabi ko, Wing, pasensya ka na talaga ha. Sabi ko ganyan sa kanya. O sige na, okay lang, basta ibalik na lang ang katawan. At alam niyo naman, Nanay, siguro nasa loob ng kulungan si Rowena. Ay, hindi ko po alam. Tinatanong ko siya, nandun daw sa kanila. Hindi mo siya kausap. Ako yung kausap mo. Pinaghirapan talaga niya ang pera ng husto at siya ay nagtitinda ng mga kung ano-ano para lang makapaghanap buhay. So talagang pinaghirapan niya ng husto yung perang naibayad niya sa inyo. Ano ang balak niyo ho para mabayaran? Babayaran ko siya. Kasi ang asawa ko, Tito Boy, sundalo. Nung namatay siya, mayroon pa pala siyang isang pamilya. Ngayon, nung magkiklaim na kami,
Na-claim na ng iba. Kaya wala akong natanggap. Nitong huli, di nagpunta ako sa kampo, dala ko rin yung mga papel ko. Ngayon, nitong taon na 2025, ako na rin mag-start mag-pension. Kasi nakuha na niya yung para sa kanya, nilamsam niya eh. Kayo po ang kasal? Kayo Kasal. Po at yan po ang panggagalingan ng iyong pambayad, Pambayad sa kanya. kay Nanay Mila. Sinabi ko naman niya sa kanya, pangako ko yan hanggang sa barangay. Pero ang dami niyo raw pong pangako na extension. Kasi nga noon, kasi Tito Boy, yung panahon na yun, nung pinapag-aral ko yung dalawa kong kolehiyo, may sakit pa yung anak ko hanggang sa namatay na nga. Ngayon na naman, dapat sana makakabayad na kami. Yung anak kong nakakapagtrabaho na sana, tinubuan ng tumor dito kabila ang balikat, ganyan. Sino ito? Yung si Carl. Nakita niya yung kasi doon pumunta kami sa barangay. Kasi pinatawag niya pati anak ko, papabayarin ang utang ko. Doon pa nga nila ako sinabihan na mabubulok ako sa bilangguan eh. Sino may sabi? Yebes, wala ako sinasabing mabubulok ka. Hindi ko nga magagawa yun. Hindi Sabihin. naman silang inutangan ko yung anak niya, pero yung kapatid niya nagsabi sa akin na mabubulok daw ako sa bilangguan. Naunawaan mo Oo, kung gaano din kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Lalo ngayon na naramdaman, nagsabi siya sa iyo na nakulong, hindi ko naman kasi alam eh. Kasi mananahi lang ako. Ang ginagawa ko, pagka mayroon akong 1,000, ipapadala ko sa kanya. Kaya nitong ilang buwan na ito, nakabayad na rin ako sa kanya ng mga nasa 12,000 na siguro. Sino na ho ngayon ang may-ari ng bahay? Si Romeo na. So naibenta mo na ang Kay bahay? Romeo, para bayaran yung isa. Binayaran niya. Siya na nagpaalis, siya na nakatira. Pero wala ho kayo nakuhang pera na sanay kahit papano may naiawas Wala kayo na. doon sa pagkasanla kay Rowena. Wala na. Nakikinig po si Nanay Mila. Ano ho ang nais niyong sabihin? Ate Mila, nag-usap na tayo sa barangay, nag-usap pa tayo sa bahay. Akala ko naintindihan mo. Babayad ako. Sige mamaya, tayo dudulog kay Kuya Alan at Ate Pia. Tingnan natin kung ano ang solusyon ng problemang ito.